Eto na mga kababayan 'no, ang pinakahihintay ng lahat 'no, ang balitang inaabangan ng maraming mga Pilipino mga kababayan 'no. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte mga kababayan ay malabo pa sa sikat ng araw 'no. Grabe mga kababayan, eto na ang good news 'no dahil, siguro ito sa ginawa ng INC mga kababayan, kaya etong mga, pulpul na congressman nung nakita nila kung gaano kalakas itong, INC mga kababayan 'no, ay, naduwag na mga kababayan at, tila'y, ayaw nang ipursu etong, impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ayun mga kababayan 'no, INC pa nga lang 'yan 'no, hindi pa nagsagawa ng, ah rally ang ibang mga grupo katulad ng Kingdom of Jesus Christ at iba't iba pang mga, supporters na ni VP Sara Duterte mga kababayan. So, napakalaking good news ito mga kababayan at ito nga naduwag na itong mga pulpul na congressman na ito at nung nakita naku, ah, naisiguro sa palda mga kababayan. Kaya eto panoorin natin mga kababayan 'no ang, napakagandang balitang ito mga kababayan. Raw nakikita ng ilang leader sa House of Representatives. Hindi raw nakikita ng ilang leader sa House of Representatives na matatalakay pa ang Hindi na nakikita. impeachment complaints laban kay VP Sara. Sabi ni Representative Benny Abante, Hmm, yun mga kababayan 'no, galing na mismo kay Abante mga kababayan 'no, sila 'tong ah, papa-impeach dito kay VP Sara Duterte at, sila 'tong, nanggigipit at nanggugulo diyan sa ating, bansa, sa gobyerno mga kababayan. Eto ngayon mga kababayan matapos panood yung rally kung gaano kadami 'no, halos 'di mahulugang karayom ang, sumuporta dun sa rally na ginawa ng INC mga kababayan. Siguro, natakot na sila mga kababayan 'no at, umatras na sa kanilang, pinaggagawa. dapat tutukan muna ng Quad Committee ang investigasyon sa mga irregularidad at pogo issues. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, naninindigan na pareho pa rin ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue na hindi dapat bigyan ng atensyon ng impeachment dahil aksaya lang ito sa Tama. oras. Mga kababayan, aksaya lang naman talaga ito sa oras at, yung mga panahon na pinanghihiring nila, yung mga panahon na, ah, pinanggagawa nila ng batas na ikauunlad ng bansa mga kababayan ay, sinayang lang nila dito sa kanilang, agenda 'no, sa kanilang motibong mapabagsak ang mga Duterte at, mapa-impeach itong si VP Sara Duterte. Aksaya lang talaga ito sa panahon mga kababayan. At eto pa mga kababayan 'no, nag, salita din dito si, Congressman, Fernandez at, sabi niya, suportado na niya yung, ginawang rally ng, INC mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan kung suportado niya, eh, alam niya 'no at, pabor siya sa, 'wag nang ituloy yung impeachment kasi yun ay, nagpapagulo lamang sa ating bansa mga kababayan. Eto panoorin natin itong, reaksyon ni, Fernandez mga kababayan. Eto si Fernandez, sila yung mga, nangunguna 'no na ipa-impeach itong si VP Sara Duterte mga kababayan. Sa peace rally ng INC. And lahat naman po yan ay karapatan ng ating pong mga mamamayan na magkaroon po ng maayos na paghahayag ng kanilang damdamin. So mabuhay po ang INC. Mabuhay ang INC, napakagaling nito. Parang nabunutan ng, sungay itong si Fernandez mga kababayan nung nakita siguro nung nakita niya ganito pala kalakas yung INC 'no, isang gano'n lang ng kanilang leader, ayun nagsulputan at, napaka, ah disiplinado talaga ng mga INC mga kababayan sa kanilang leader. So, ayun nung nakita siguro ni, Fernandez at ng iba pang mga congressman mga kababayan, naduwag na 'no, ayaw na nga ituloy yung, impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at yung iba ayaw pirmahan 'no. So, malabong-malabo na mga kababayan at ito'y, panalo ng sambayanang Pilipino itong, ah, pag-atras nga nila mga kababayan dito sa impeachment complaint na ito. Malabo na 'to mga kababayan. Fourth impeachment. Sa? Fourth impeachment. Wala po akong alam sa impeachment. But binabasa po natin yung kanilang ano. Hindi pa naman nadadala kay Speaker, di ba? So tingnan po natin. Reaction niyo lang po sa INC. Ito. Tingnan niyo ang opinion din na Franz Castro mga kababayan 'no, iyak 'tong, pulpul na congressman NPA na ito. Well, sa INC, no, lalong-lalo na yung ating mga kapatid
Kapatid. sa INC INC. ka ba? So ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag Buti naman. sa araw na ito. So karapatan naman ng bawat individual yung magpahayag no kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari Sa mga pinagagawa sa nyo kasi ating yan. bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko no na baka pagtatakip lang ito doon sa Naku. impeachment no kay Kala ko ba nirerespeto mo yung opinion tapos hihirit ka na sana naman hindi pagtatakip ito sa impeachment. Nako, anong klaseng utak meron itong si Franz Castro mga kababayan? Kung nirerespeto mo yung karapatan ng mga ng bawat Pilipino, ng mga nag-rally diyan, no, ng mga ANC, eh di alam mo yung punto nila mga kababayan na ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino dahil sa mga pinaggagawa niyong wala namang kabuluhan at hindi nakakaambag sa ating bansa, no? Sara Duterte, sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment. Hindi nga pagtatakip 'yan, bakit kailangan nilang magtakip, no? Ang punto nga nitong INC ay ipakita na ayaw na nila ang nangyayari sa ating bansa. Ayaw na nilang nangyayari na gulo, na hidwaan dito sa politika ng ating Pilipinas. No? Kaya hindi na nila masikmura at ayaw na nilang manahimik. Kaya nagpakita na sila no, ng kanilang punto mga kababayan na ayaw na nila na ipagpatuloy pa yan dahil hindi nakakabuti sa ating bansa yung mga ginagawa nilang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang Anong tawag mo dyan sa nagrarally? Hindi ba yan bayan? Yan yung taong bayan, no? Anong bayan ba yung pinagsasabi nyo na hinihingi ng bayan ng hustisya? Kita nyo naman, no? Nangihingi nga sila ng hustisya na ayusin nyo yung serbisyo nyo. Di ba, kabayan? Sino ba naman ang hindi naghahangad ng kapayapaan? Sino ba naman ang hindi naghahangad ng unity, no? Sa ating bansa. Ito lang naman silang mga pulpul na congressman na to na walang ibang alam kundi manggulo, no? Kung hindi nagkakaroon ng posisyon sa gobyerno, doon nagrarally sa mga kalsada, sa EDSA, kung saan-saan, no? At ngayong nakaluklok dahil ginamit yung mga party list mga kababayan, no? Eto, doon na naman sa Kongreso nagngaw-ngaw at nanggugulo. katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal. O yun, yan tama. Accountability ng sino mang opisyal, no? Kung gusto niyo talaga na mag-imbestiga, lahat ng mga gumastos sa confidential funds, paimbestigahan nyo. Hindi yung sinisingle out lang. Kita nyo naman, no? Galing na sa COA mismo kung sino yung may pinakamalaking ginastos sa confidential funds sa loob lamang ng isang taon. At walang iba yun ay kundi si President Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo paimbestigahan? Binayaran ba kayo nito? Kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No? Maling Ang tawag mo dun sa AKAP na pinupush ngayon ni President Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Hindi ba yun pagwawalda sa pera ng bayan? No? Hindi naman nakakatulong yan sa mga Pilipino. Ang kailangan ng mga Pilipino, pababain nyo yung mga presyo ng bilihin at magbigay kayo ng maraming trabaho. Ganon. Hindi yung magbibigay lang kayo ng AKAP pero ang buong agenda nyo, ang tunay na motibo nyo dun ay mangurap. No? Kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong national interest na ipinaglalaban natin na panagutin sa pamamagitan ng impeachment. Si Sara Malabo pa sa sikat ng araw yung impeachment mo, no? Sabi na nga ng mga kasamahan mo, wala nang pag-asa at hindi na uusad yan, no? Ibabasura na yung impeachment na yan, no? Nakababayan, sino pang maglalakas loob na ipasa at perman yung mga
complaint nyo, no? Na alam nilang sino ang kanilang makakalaban. Ang taong bayan. Duterte doon sa kanyang misspent ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sanang itong leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na opisyal ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon Yan. Pagka sinabi mong ganyan, approve natin yan. Sino ba naman ang hindi gusto ng ah, ah, hindi pagwalas ng pondo? Sino ba naman ang gusto ng kurakot, no? Ayaw nating lahat yan. Ayaw ng sambayan ng Pilipino yan. Pero ito kasing ginagawa nyo ay alatang panggugulo at political persecution, no? Kasi sinisingle out nyo lang, sobrang dami ng nakinabang sa confidential funds, mga kababayan, no? po tayo magsama-sama at nirerespeto ko po yung inyong Nire-respeto daw, mga sama-samang kababayan. pagkilo sa araw na ito. Ma'am, yung schedule Iyak po ko. ninyo Halos for maiyak na ito si Franz Castro eh. connection with impeachment. Huwag kang iyak. Tingnan yung mukha nitong si Franz Castro, mga babaeng, iyak na yan. Well, inaasahan natin dahil sinabi naman ni Sec Gen na bet na yung tatlong impeachment complaint, in forms and substance. Ay inaasahan natin within the week ay maipasa na ito kay Speaker para makagawa naman ng action na si Speaker. Ma-refer ito sa Committee on Justice para simulan na yung proseso ng impeachment. Huwag kang umiyak. Iiyak eh. O, tingnan nyo, iyak na yan eh. Iiyak nitong si, kabayan, no? Si Franz Castro. Po yung inaantay natin. Wala na, malabo na yan, no? Umatras na yung mga kasamahan mo. Sino pang magpupush dyan, no? Umatras na si Abante, sila Fernandez. Sinabi na nila mismo na malabo na yung impeachment complaint na yan na umusad, no? Ma'am, yung may mga schedule na. Baka gusto nyong susunod na rally hindi na for peace, no? Martial law na. At yun, napakadelikado at wag naman sanang mangyari, mga kababayan, no? May mga schedule tayo na katulad ng pinagkaisahan namin doon sa meeting ng tatlong group nung mga complainants. Initially, may press con sana ng January 15 pero hindi matutuloy ito dahil kakailanganin namin ang makabayan ng mga kandidato na umattend doon sa Office of the Prosecutor kasing sa Manila interesadong dahil sumama kung pa sa natatandaan niyo may inyo. kinasuhan Ba't niyo kami pinipilit? ang makabayan ng ng illegal assembly or BP 880. So kailangan nating harapin ang pumunta doon sa prosecutor's office. So ang alam ko yung group 1 na impeachment complaint, magkakaroon sila ng Group misa. 1, grupo-grupo sila, mga kababayan, no? Asa na yung proyekto ng group 2? Group 3, asa na yung proyekto nyo? Mga gago to, mga kababayan, no? Naggrupo-grupo sila para hinahati-hati nila yung kanilang complaint, no? Para magkaroon ng tatlong impeachment complaint si VP Sara Duterte. Pero ayun, mga kababayan, no? Nag-aaksaya lang sila ng panahon at pera ng bayan kasi ginamit nila yan, pera din naman ng bayan ng ginagastos nila dyan. By January 16, tentatively January 17 yung press con na sama-sama. At tuloy yung January 31 na pagkilos ng pangungunahan ng makabayan. Kikilo sila, gaganti sila, mga kababayan, no? Yan nyo, gaganti. Sila, Franz Castro, gagawa din sila ng rally, mga kababayan, sa January 30 daw, no? So, nag-iipon na yan ng pangbayad, 500 per head, no? Tingnan natin, mga kababayan, kung ilan lang yung pupunta dyan, no? Karamihan dyan, mga bayad talaga, mga kababayan. Dyan natin makikita yung sinasabi nilang majority sa mga Pilipino ang gustong mapa-impeach si VP Sara Duterte. Tingnan natin, no? Kung may panlaban ba yung hinahanda din nilang rally, mga kababayan, sa katapusan. Kung may panglaban ba yan sa ginawang rally ng INC. Iinit na po sila dahil sinabi nga nila. Abangan natin yan, mga kababayan, no? Na gagawa sila ng panibabong, gagawa sila ng mga kababayan, rest back. ng Kamara dito nga po sa mga inihain ng impeachment complaint. Oo, kaya kami rin naiinip, no? Kaya nga pinangunahan na namin yung
Naiinip na daw to si Franz Castro. Meeting ng mga 3 set ng complainants. 1 buwan na ang nakalilipas. So mabuti naman at nagsalita na rin ang SecGen na ito ay natapos na rin nila yung pagbibet or pagtingin doon sa substance na pagbe-verify. Kaya sana bumilis na at inaasahan natin na mahiring na ito bago mag-recess ulit ang Kongreso sa February 7. Napaka talaga nitong si Franz Castro, mga kababayan. Maipadala ito pa rin doon sa opisina ni Secretary. Well, tuloy-tuloy naman yung panawagan ng ating mga kababayan. Kami particular, alam niyo naman kami, very active Tuloy-tuloy kami daw. dito sa Panawagan ng impeachment taong complaint. bayan. Anong tawag mo dyan sa nag-rally na milyon-milyong Pilipino na nananawagan ng peace and unity dahil hindi na masikmura itong nangyayaring ginagawa nila, no? Ginagawa ni Franz Castro at ng administrasyon. Anong tawag mo dyan? No? Hindi ba taong bayan yan? Nandiyan na sa harap na, oh. Iglesia ni Cristo pa nga lang yan. At kung pwedeng araw-arawin namin ang Kongreso sa ng mga complainants na dito dumulog. Araw-arawin. Yan lang ba yung problema ng ating bansa? No? Bakit yan yung inaatupag mo, Franz Castro? Atupagin mo yung sweldo, pensyon, no? Ng ating edukasyon. Yan pa naman yung nire-representa ng party list mo. Kaya ka naging congressman, representative ng teachers party list. Anong pinagagawa mo para sa mga guru ba yan? Araw-arawin natin ang Kongreso na ipahayag Nagsasayang lang talaga ng oras itong mga congressman na ito, mga kababayan. na talagang kilusan na nila ito ay gagawin natin. So ayun, mga kababayan, nakakagigil itong si Franz Castro, mga kababayan, na natatawa na lang tayo sa kanyang fighting spirit, mga kababayan, na i-push talaga na mapa-impeach itong si VP Sara Duterte. At nakakatawa lang dahil sinasabi niya na nire-respeto niya itong INC, pero may pahirit siya na wag daw pagtakpan kasi baka daw pagtakpan lang pinagtakpan lang nitong INC ang impeachment complaint kay VP Sara Duterte, no? Babayan. So parang pinapalabas pa niya ng mga sinungaling ang INC, no? Hindi papayag ang mga miyembro ng INC diyan sa mga pinagsasabi nitong si Castro, no, mga kababayan. At ito pa, umirit pa itong si Castro, mga kababayan. Magaganti daw sila ng rally, no? Magra-rally din sila, mga kababayan, no? Re-resbackan nila yung INC at papakita daw nila yung majority ng mga Pilipino na gusto nang ipa-impeach si VP Sara Duterte. Tingnan natin, mga kababayan, kung hanggang saan yung dami nila, no, na alata naman at alam natin na mga bayad na rallyista lang naman yung mga yan, no? 500 per head, mga kababayan, no? Tingnan natin kung aabot ba yan sa kalingkingan ng dami ng mga INC members na sumuporta nga dito sa rallying ginawa ng INC. So yung mga kababayan, anong masasabi nyo dito? I-comment mo lang sa comment section below. At huwag mong kalimutan na i-share ang video na ito at para mapanood at mabasa ng marami nating kababayan sa mga sulok ng mundo at magbigay din sila ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa video na ating tinalakay ngayon, mga kababayan. So ayun lang, mga kababayan, hanggang sa susunod natin na video. Maraming salamat po.